Sigma 250. Ano ba may dala nito? Babae, lalaki? Muscular eh. Babae. Ang sa Sigma nyo. Last time na nakasabayan tayo ng Sigma, saka GTR 250, no? Tinesting tayo kung uubra tayo sa kanila. So, hindi ko naman inisip na papalaga doon, pero tinesting ko lang. Tumalag naman, di ba? So, tumalag naman yung ating Lucy Gama sa kanila. Sabi nila makulpad ang gama. Yun ang isang malaking X, di makulpad ang gama. Nasa tamang aga-alaga at nasa tamang kaligot at nasa tamang upgrade para medyo yung sinasabi ng kulpad is maging mabilis sila. Binilis ng konti. So, etong ating body na to, tested na to. Lalong-lalo na sa long drive. Talagang pumapalag sa long drive to. So, may mga minor ako na-encounter dito. Yung natutulan ako ng ignition coil, yung wire, yung isang wire niya, no? So, naka-apekto sa performance niya yan. So nag-lose so namamatay. Tapos yun lang, wala na akong pinaka-main issue dito, kasi yun lang. Meron kami yung tumurig ako, yung nag-overheat ako. Never. Hindi pa ako nakadanas ng overheat dito. So about sa vibration na sinasabi nila ma-vibrate, alam nyo guys, normal lang sa mga motor ang may vibrate, di ba? So, minimal lang ang vibrate do. So, para mawala o malis ang vibrate, so kailangan ng gumawa ng isang remedy, no? Para malis ang vibrate. So, yung vibrate, hindi naman mawawala talaga yan. Normal yan kahit na sa mga sasakyan.
Meron yan sa mga 4 wheels. Ito kasi ng ating mga motor, wala namang ano to, tinatawag na engine support, no, di ba? So kaya ang gagawin mo, maglalagay ka ng engine support bracket, di ba? Para malas yung bracket, yung vibrate na sinasabi, di ba? At siyempre para mas maganda, mas maging pure, magpalit ka ng mga other parts or accessories na tutog na nagmamat sa kanya, like engine sprocket or sprocket reel, diba? So sa combination doon ka magbabase para mararamdaman mo naman yan, diba? Pag hindi maganda performance, mag-vibrate pa rin ang mo, diba? Tapos kapag kailangan ka pa rin, hindi talagang makina na ng jet ilagay mo para talagang mabilis. So dito sa atin kay Buddy, napakasimple lang ng mga upgrade natin dito. Ignition coil, palit tayo ignition coil, CDI, carb, ano pa ba? So yun, carb lang, palit tayo ng carb, sprocket, combination, yun. Tapos sa mga outer accessories, tape on, left and right lever, diba? Tapos sa mga ilaw, no? Nagpalit na tayo ng ilaw, tapos yun, naglagay tayo ng mask para buang denim yung dating, diba? Tapos sa gulong, tinanggal ko na yung stock na gulong kasi madulas yun. So ilang beses na ako nag-slide doon, lalo na kapag yung yung basan, kalsada na ako, delikado. Pero kapag ganito mainit, okay siya. So nagpalit na tayo. Makapal pa nga yun yung gulong ko na, pero ang tagal ko nang ginamit yun, ang tagal ko nang napakinabangan yun. So sa kabanatuan ako nagpalit. Sabi ng tireman, sabi niya, kaya babawasan ko na lang yung singil ko sa'yo sa arborin ko na lang itong gulong mo kasi makapal pa baka pwede. Sabi ko, sige, walang problema, sabi ko na lang. Ikaw bahala, sabi ko, sige. Madali naman tayo kayo isa. Iniyan na lang natin, di ba? So, yung gulong ko sa harap, dati ang nakalagay na stock dito is 115. Ang nakalagay na yun is 110 lang ang nakalagay, 110 by 6 by 70 by 17. Wala sana kung 60 series eh. So napakadalang kasi na 60 series. So kaya yun, tapos ito ba pinagutan natin dito. So mga switch na yan, so in-upgrade na rin natin yung switch na palitan tayo, hindi na sa stock. So yung dating stock kasi tumutukod dito kasi ang medyo bumabasa dahil naging click on, diba? So yun, tumatama. So kaya tinanggal na natin yun. Slider, yan, yung mga common na pinaano natin, na pinapalit natin. Tapos itong ating tachometer, no? So dating analog type to, so itong ginawa natin universal. So kaya hindi na ako nagpalit ng gearbox, no? Actually ako lang din nag-install yan kasi dinala ko sa shop yan, daan mo lang keso hindi daw nila kaya, baka daw magka-problema. So hindi na ako nagsalita, diba? So since akin naman yan, hindi ako na gumawa para kung ano man ang magiging risk, ako nang bahala rin, diba? Tapos itong aking windshield, no? Pang CBR talaga itong ginawa natin. Tapos itong side mirror na to, na pang sniper. So minsan may saltik din, lagi lumuluwag. So lagi naman ito nag-iigit. Dati kasi yung nakalagay dito is yung winglet type. Ang nangyari, yung winglet type ko is pinaglaruan ng aking mga atuhin na bababay. Yun, nabasag.
Ano pa ba? Oo. So, marami pa tayong gustong baguhin dito kay Bobby. So, yung gusto natin kumuha ng inverted port para sa dual disc conversion, no? Tapos, yung ating tail light, gusto ko maging sexy siya. Tapos, sexy natin likod sa seat cowl. So, alam mo mga nakaabang na project natin dito kay Bobby. Alright. So, dito na ako sa aking parking job place. So, here we go. See you next ride mga bro. Rock Rider, peace up.